Thank you very much. Og, may gabi, Dr. Elvin. So, before ta magpadayon sa atong discussion, ako kayo ngayon sa paghatag sa opening prayer. Let's pray. Almighty Father, we ask that you will give us your wisdom with Pastor Pido as we discuss our lesson tonight. And bless also our kapaglaom, brothers and sisters, and also friends who are following this program, Takna sa Pagtuon. Thank you, Lord, for your presence in us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, Pastor Elvin. Dr. Elvin, central Yes. issue, no? Sa great controversy. I think you discussed this very well last week. But this week, duwa ka book, no? In a form of a question mark. Kaning gugma ba or kaning pagkadalo or hinakog, no? Hinakog. Before I go to my question is, ako sang basahon kaning Isaiah 41:10, no? Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. So the assumption here is kanang kanang naa ka sa kalambigitan. Yes, relationship. Og murag na kay gatubang nga dako kayong hagit sa imong kinabuhi. Issues. Okay, because fear not man, ayaw kahadlok. So that means naa ka sa sitwasyon nga kanang nanakagibati nga pagkahadlok. Unstable or Yes, you are about to face a crisis. but my question is kaning we are talking about sa the great controversy, di ba? If I were not mistaken, I think ang usa ni siya sa mga nindot nga mga pagtulunan nga introduce sa Seventh Adventist Church. Kani bitang theme nga the great controversy. Theme. I'm not very sure kung sa uban nga mga pundok or believers kung aduna pud sila ani nga pagtulunan. But in our case, no, sa Seventh Adventist Church, very good kay. In fact, ang emphasis good sa teaching nato sa great controversy is kaning the battle between Good and evil. good and evil, no? So good Yes. represented by Christ or God, and then the evil represented by the dragon, the devil, or Satan himself, no? So, but kasi great controversy man, battle, pero ang battleground dili dito sa field. Yes. Or somewhere else, or in heaven, or asa man na, or other planets. But the battlefield is nasa tong panghuna-una. Yes, that's true. So, mo nang pinaka-challenging kayo kay... So, binugno anay din no? The battle between good and evil. So, so in the central issue of that kind of picture, kaning love or selfishness. So, I want you to explain this. Nganong, in the issue of great controversy, ang iyang central issue is love or selfishness. I'm not... love is okay, no? Yes. Very easy to explain. Pero kaning pagkahakog, how does it relate to the central issue? And of course, to love. Kay, the opposite of love should be hate, di ba? Yes. But why is it love? Tapos, the opposite is kanang hinakog. Selfishness, So, do you hinakog. have any idea to this? So atong makita sa teksto pa lang daan, makita nato ring murag padasig ta si Ginoo ba. So ako nakita di na murag na encompass na ning mao nga verse nga ang Ginoo gug magid siya. Okay. Then ang ato lang po makita rin nga selfishness. Something kanang selfishness kanang mga pagkahakog, pagkadalo. So nganong nahimo man silang contrast, imbes love, hatred unta ni siya. Niya nganong nahimo siyang selfishness. Sa akong pagpamalandong nahimo siyang selfishness tungod kay ang nahitabuan ni nga mura ba og instead nga ang atong pilion ang Ginoo, gipili nato ang atong kaugalingon para nga makalikay ta sa possibility nga makaadto ta sa mga persecution. So mura ba imong gitanaw na ato makita diri nga Satan is working very skillfully nga ang ato nga loyalty iyahang makuha ang loyalty sa mga tao instead nga mulab sila sa Ginoo makuha ni Satan ang loyalty ani mga tawhana unya giupiran ka sa kalibutan with all the lasciviousness kanang mga the grandeur of the world. So with that imong makita nga dili ang kontra sa love hatred, dili ang opposite kundi gibutang sa atong lesson selfishness because giupiran manggugkagod og So, yeah. something
ang imong loyalty That's good. matransfer ngadto sa enemy. So, yeah, very good. No? So, in that case, pili ta makaingon nga, ang antidote sa selfishness is love. Yes. So, I think so because kani bagong love, another aspect mo sa love is, kung may gusto sa love, is actually leads to the act of giving. Di ba? Because Yes. ingon sila nga, sa to, you can give without loving, but you cannot love without giving. Tama ba? Yes. So, I think that makes the sense. Yes. Kung anong love or selfishness. Kay, yeah, because of the essence of giving, pag na kay love, di gid mo malikayan nga. Muhatag yun ka. Nagi kay mahatag, no? For example, God so loved the world. That is an act of love. Kay Yes. kung dili because of that love, wa siya ihatag. Yes. Yeah. So, Di ka- you're right, no? Kay actually, kung basig malibog mo kung magigsunod. Kasi ako in the first place, kung ako gilanta mo kung ako ng introduction, murag, dili pa gid siya klaro actually as to kaning the topic per se, banga love or selfishness. But Yes. it's good na imong ipagawas na siya nga konsepto. Kay very important mo na siya as we go along with our discussion. So, just like what you said, selfishness is kanang ang Ginoo nagpadayag na gid tanan, yan ang gihimo ang tanan nga para lang gyud nga masabtan nato ang plano sa kaluwasan. Yes. Not only masabtan but at the same time maghimo po ta sa atong kabahin nga mao ang kaning paghatag po nato sa atong response, no? Yes. Loyalty, love, worship. Just like what you said, loyalty, worship, and so on and so forth. So, kaning selfishness is kanang, of course, kanang dili, kanang, not really thinking about that, kanang bitong, parang, parang, sa tawag, kanang manhid ba? Yes. Yeah, I think manhid ta ana sa nga despite nga ato Yes. na gipakita na sa tuwa, gitagaan na ta og mga mensahe nga ngay nato pag paminawan. Yeah, gi-reach out ka na. Gi-reach out na ka. Yeah, gi-refuse gini mo. So, ano day, no? So, meaning to say, kung naday mag-reach out si mo, and then you will not really respond in the same manner, nga, for example, kana bitang beyond measure bitang murag dili nimo ma-explain ka ng pamaagi sa pag-reach out sa imo ha. Pero dili gyapon ka wala na sa imong buot. So Selfishness. matawag din nato na siya nga selfishness. Yes. Okay. Yes, kay kuan god sa to pa gi-offeran ka og maayo gyud kayo. Yeah. Especially nga kini nga offer it is salvation. Okay. Sa imong kaluwasan. Pero you did not accept it. So you are selfish nga gitagaan ka na unya imong galibaran, so you are at your own. So tungod kay maybe for the reason nga nung wa nimo dawata, tungod kay kuan na kayo ka kanang imong gibati nga you have enough, imong gibati nga you do not need it, o imo bang gibati nga kanang Yeah. kanang imong gibati ba nga I don't need it anymore. Yeah, okay. So, pwede din, Dr. Elvin, when we say selfishness, it's giving us another concept of self-centeredness, di ba? Yes. Kana bitang Panglingon. kanang wala, wala git marag kalos kay tatungod kay ato ra gyung gi-consider ang ato ra gyung self, no? Yes. Tama ba? So, selfishness can also be understood as kanang self-centeredness. Yeah. Tama? Murag, I have more than enough. Yeah. Something like that ba nga. Dili na ko na kay anyway, I have enough. So kay ug imong tan-aw ni diri, ang Ginoo naghatag siya iyang dako kayong gugma. Unya iyang gi-reach out biya ang iyang makatawhan nga paminawon siya, dawaton ang mensahe sa kaluwasan, dawaton ang iyang mga teachings, pero manhid kay sila. Manhid ka, wala siya dawata. Kaning John 1:11, he came to his own, and his own did not receive him. So, Selfishness? selfishness Okay. siya. So that's what, okay. Limang kagi, ang imong tanawon lagi, selfish gid sila kay imagine mo na unsa ang gihimo nga pagkamaayo sa Ginoo nila sa ilang kaluwasan, pero they just don't care about it. Kay nga naman, nagtuog siguro sila nga they have more than enough, ila siguro pagtuo nga just simply nothing na yun na ang pero unknowingly nga ang ilang gibalibaran ang Ginoo. So muna nga ug sa lab po nato nga tanaon, grabe gyud ang Ginoo, no? Kay ug imo tanawon sa atong introduction, ang Ginoo tanaw siya sa Jerusalem nga ang Jerusalem
it is very soon nga ma-destroy ni siya pinaagi sa mga sundalo sa mga Roman Empire. So ako nakita, doon ako yung assumption, Pastor Pido, I don't know how you take it. Sige daw. The possibility nga, kung ilang gidawat ang mensahe si Ginoo, in the year 70 AD, there is possibility nga ang destruction dili madayon kung ilang gidawat gidawat nilang Ginoo Or naandam sila. or naandam sila. Kay tanaw nimo dako kay ang destruction, pero atong makita rin that there are few nga naka-escape ani tungod kay naminaw sila sa Ginoo. So, in fact, no, kasi, di ba, AD 70 man to? Yes. In fact, so, yung mga 7 years before pa, ang mga army started to to Surround sa city. murag na imminent na kayang attack ba. So in other words, kung 7 years pa, from 7 years before the 70, dako-dako pa mo nga kwan, no? Nakapay enough time, actually na enough time. But during that time, mag-isulti ni Jesus, of course, much more pagid nga, mas dako pagid ilang time, no? To prepare and probably, just like what you said, to change. Yeah, kung munang ang issue is kung ilang gihigugma ang Ginoo, ilang gisunod ang sugo sa Ginoo. Okay. Pero kay wa man nila higugma ang Ginoo, that is a selfishness sa ilang kabahin tungod kay ang ilang gihunahuna ang kalibutanon ra, ang ilang pagkaharahay hayahay ni ana nga panahon na mura to ilang gitinguha. So muna nahimo silang selfish kay here is Jesus. Right. Naghatag nila og mensahe, dili nila paminawon niya. Jesus is giving them warning, dili nila paminawon. Nganuman, tungod kay nag-enjoy sila sa kaabundan sa ilahang nga panahon, and they never thought nga mahitabo gyud nga mabinihag sila sa Roman Empire. So kay at the time, rich biya kayo ang naapod sila sa naapod sila sa kayahay sa ilahang pagkinabuhi. Right. In fact, no, I read it somewhere kanina, nagbasa-basa mo ko, Dr. Elvin. Siyempre, ang gisultihan ni Jesus Christ, yung mga disipulo. Yes. Pero ang public, wala niya no? He was just telling the disciples, kay bawal po dahil ni, kanang mo isugot pito ka nga, you say something against pito nga, tapos sa ilang una-una, siyempre, dilibya ka prophet. So he was so careful nga, he was only talking to his disciples. Yes. So, but the thing is, just like what you said, kana bang, murag kani manggungkwan, ang ibig, let me go back, I'm sorry. Ibig sabihin is, Jesus, naana sa iyang tungkaran. Yes. He was really prophesying, he was telling people about what's going to come, no? Pero wala sila naminaw. So, the fact nga kanang Jerusalem mungod to them, grabe kina siya grabe kina siya ka mahinungdanon sa ilang kasing-kasing. So, if you speak about kanang destruction of Jerusalem or whatever, dili na makadungog na sila na kay na siya kanang very annoying na siya. Okay, wala, I mean, that is a symbol of that is a symbol of God's kanang refuge, a symbol of kanang God's kanang protection, a symbol of God's glory. So how come nga muana ka diha nga magsulti ka nga ang ilahang belief is that ang Ginoo naa nag-uban sa mua, niya how come you come? Kunya magistorya ka nga kini nga mao nga syudad not one stone nga magpabilin nga magtindog kun dili mas scattered yun. So destroy yun siya. Yeah, destroy yun siya. Total destruction. So imong tanawon, murag unacceptable gyud ni siya gitudlo ni isulti ni Jesus prophesying against the city. Nung munang nakaingon ko ganina, it could be probably nga kung naminaw sila sa ni Jesus, there might be another story nga mahitabo nga basi ma-prevent baka ang destruction nila kay naminaw sila sa pulang Ginoo, nagrepent sila because this happens because they are going to kill the Son of God. So nga muraog maobay maoy penalty nga maoy ni resulta in the rejection of the Messiah. So this will happen to you. Another one, Dr. Elvin, is kining Matthew 24, chapter 24. Kung ato ning pagkabasahon, the whole nga chapter is ang marabag ang
ang climax mo ko dani is talking about the second coming of Christ. Yes. So this is actually a prelude sa mga signs ba? Yes. Mga panghitabo nga dapat mahilang mahibalaan before the coming of the Son of Man, no? So here. So gipasangtop mo ko sa itong author is kani manggong ingon siya dinhi sa second paragraph na patasa ko na yes. introduction in the destruction of Jerusalem kay this is one of the big events Yes. manggod nga mahitabo prior to the coming of Jesus Christ. Of course, daghan pa diha no mga earthquake, pestilences, famine and so on and so forth. But mauna sa ning kwan. Mauna sa ning destruction of the Jerusalem. Yes. Okay. So, ingon sa tong author is in the destruction of Jerusalem kaning pagkabungtog sa Jerusalem atong madiskubrihan kaning foreshadowing. Yes. Kanang mura bitong Portiling nagyapon siya. foretelling gyapon siya sa Event in the last days. and not only that, kining strategy nga paghahimon sa atong kaway. Yes. Nga, which is actually to deceive and destroy God's people at the end time. So meaning to say, it is the intention of the enemy, atong kaaway, nga dili ta maandam. Okay. Kay I think kanang mingon mo kag andam, dapat kanang mingon kag andam, that means nakabalo ka. Pero kung wala ka andam, the assumption is wala ka kabalo. Yes. So that's why I agree with the author kanang si Mark Finley, ingon siya nga a foreshadowing of Satan's strategy both to deceive and destroy God's people. So it is kanabitang to darken our minds para for example, mo ning mga major events ang moabot no before the second coming of Christ. So one of them is kaning of course ang pinakauna gyud kay the destruction because namon gud siya didto. Dito mangod siya aya ministry na mangod na focus dito sa iyang mga katawhan mismo. So siyempre ang iyang ibungat dito gyud address sa kung sa first may tabo sa aning gitawag na to sa templo, no? The Temple of Jerusalem. And then the rest of that, kato na dahing mga kung basahon na itong Matthew 24, kaning mga earthquake, rumors of wars, pestilences, and so on and so forth. So, meaning to say, paghahimon sa itong kaaway nga, at i-deceive ta, no? Ilinglat ta, unya, and destroy God's people at the end times. Para daw, Yes. makakwanta. Kaya di man takakwan. Yeah. Doon na mo siya akong gitana ni Just like before you know, sorry doctor, kana Yeah. para mapuntuhan nato, but then you can proceed with your explanation. So malang magud ni tabo din sa pag-attack sa Jerusalem. Daghang magud po mga Hudiyo na matay diri, Yes. di ba? Mga Yes. women, children, Yes, slaughtered. yes, Grabe ni nga patay ni. So ngano man tungod kay wala sila naminaw Yes. sa warning. Yes. Okay. So, meaning, para makakuha ginato is, so, mo na ginimo sa itong kaway sa scene sa The Great Controversy is nga, atong mind, dili kayo dili siya maka-catch ba ang akwan. Yes. Kay para dili ta Sa maandam, mukwanta ka na patas-patas na ta sa iya, kay kabalo naman siya unsa iyang katapusan. So, patas ta sa iya, di ba? Yes. Okay. Sa, Dr. Elvin, yes. please. Ako nakita diri makita mo duha magod ang implication. Ipasabot ni Mark Finley nga kanang porsyado sa to para sa future sa Yes, hitabo yes, at the time okay. of the end. So kining nahitabo diri sa Jerusalem. Gigamit ang incident nga kita karon sa adlaw sa tapusan maka-prepare ta kay sama sa ani nga situation si Jesus nagsulti nga naay mo anhiya ang mga sundalo sa mga Romanhon palibutan ang maong syudad. So, ang giingon dayon ingon dayon sa Great Controversy nga kung sa Bible nga kung moabot ning panahon na kinahanglan nga kung nagsaka mo sa inyong balay nagatop mo pagkanaog ninyo layas ang ditso. Kung tuwa mo dito sa farm dili na mo muuli biyain na ninyo layas na dayon mo kay imminent na ang destruction. So, pero kini nga sitwasyon nahitabo gyud sa panahon nila. Di na sa 70 AD. So, mo nagiporsyado nga in the last day, sa adlaw sa tapusan, mausa niya ang mahitabo. Okay. Nga kung makita na nato nga ang kagubot sa naana diha sa palibot sa Jerusalem, so atong makita nga it's about time for us nga muhikli na ta sa mga lugar nga masafety na ta siya. Kaya this is the time nga signal na nga, uy, kamo mga naa sa city of Jerusalem, skip na mo kay imminent na ang destruction. And ug sumala di sa itong lesson, katong naminaw gyud sa preaching ni Jesus, naminaw gyud siya iyang gisulti,
nang laya sila and they were saved. Pero katong napabilin, na-destroy yun sila. So I think that's very good, no. I believe that is now the essence sa kaning word nga selfishness nga Yes. gigamit sa atong author. Yes. Kay usay mo gud medyo alanganin Yes. para sa ko medyo alanganin siya gamay, but anyway now makuha na nato kung anong kaning love clear man Yes, siya, clear man man kay siya. Just like what you said na ko lang basahon yun in Matthew 23:37 to 38. Jerusalem, Jerusalem, no? You who kill the prophets and stone those sent to you. How often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing. So kaning mingon siya, I have longed to gather your children together. That is a manifestation of love. Yes. Tama? Yes. Okay, kinsa mo? Meaning to say, Inahan good, inahan. Inahan good. So, you will have to protect your children, pero nangita po sila paagi nga dili po sila gusto nga maprotektahan sa sa ilang Yeah. sa aning image rin nga gigamit sa inahan, no? Yes, I'm sa sorry. Yeah. So ingon siya sa 38, look, your house is left to you desolate. So, iyan yung ipakita nga if you continue doing this, mao yun ang Mahitabo. So, you were right in saying kanina nga because of their unfaithfulness. Yes. So, ingani kadako ang consequence nga ilang na-suffer. So mo na siya ang nitabo. So, tungod sa ilahang pagbalibad yun, wa yun nila pagtuman sa gisulti si Ginoo. So, muni ang consequence nga nitabo sa ilahak. And that is selfishness because nahulog siya nga selfishness tungod kay wala sila naminaw, kay nag-enjoy lagi sila, kay who would really think nga at the height of Jerusalem, nindot kayong Jerusalem, gwapo kayo, unya tanaw la ang kural, pilting habuga kayo. So, do you want not think nga makangkir gyud ang mao nga city? So, meaning to say, kung ingon mo ko diri, he came to his own, and his own did not receive Yes. him not, no? So, kung nabaliunta ni siya, Oh, naandam sila. naandam sila. Okay. Oh, So, so, save, daghan lang maluwas sila ha. Maluwas, okay. Kay actually, daghan naman po a few nga believers nga na-save yun sila. Kay nito sila kay, I guess diri sa itong lesson nga, there was even a time nga gi-atake sila, dayon pag-atake sila ha, ang hitabo ni counter sila. Counter. Na ila pang gigukod ang ilang mga kontra. So very confident na kay sila nga kaya na mo ni nga panalipdan. Pero eventually giingon sa itong lesson katong mga righteous na minos Ginoo nilayas na Save sila. sila. Right. So selfishness tungod kay naa kay chance nga maluwas, na kay chance nga dili ka mapatay, pero you did not take the word of God and it becomes a distraction sa Okay. mga katawhan. Naay gisulti po sa itong author, no, nga, of course, gibasi po niya sa katong gibasa nato, Matthew 23, John 5:40, Luke 19. Anyway, sila na lang mabasa ani. But akong basahon niya gisulti, no? Which is true, no? Ingon siya, it is difficult daw, lisod kayo mga sabto nato sa sama ani nga mga panghitabo kaning destruction of Jerusalem ba. Yes. In the light of God's loving character, kana bitang simpre gamiton naman po niya sa Yes. kaaway. So, murag i-expose sa kaaway nga. See? Ingon nyo, God is a loving God. Nga naman siya giputikhan. anong wala man mong giprotektahan? Where was God na sa aning nga mga Situation. sa grabe nga inyong giagian. So, but the author is telling us kaning pagsulti sa Ginoo kaning regarding sa destruction of Jerusalem. That is actually an expression of his loving character. So what is actually revealed kasi sa issue mo sa great controversy is I think what is revealed most is kaning duha ka klase nga character. Tama ba, Dr. Alvin? So kag ginatak mo sa enemy is the character itself. Yes. I mean, ipagawas ba na sa Ginoo nga sige, magwali-wali nga Ginoo is a loving God, no? He's a God of mercy. He will always protect you. Yes. Pero tanawa niyo, dagang kay mga panghitabo sa inyong kinabuhi nga murag absent man ang Ginoo. I mean, wala man siya. He was really absent. So, it's really an attack on the character. So, that's why nindot ni siya kay before it happened that way, nagi mga pasimangdo nga gihimo ang Ginoo para ma-reveal jud ang iyang gitawag na itong loving character kay Yes.
Kay kung siguro let's say wala niya ni gibungat, no, wala niya gi-prophesy unya nahitabo sa ingani kadako nga scale, large scale. Tako daghang kay nangamatay, Yes, grabe yes. jud ang pain, mga wala inosente nga mga bata, mga inahanon kinsa man nagipamatay. So I think mahimo nga tinuod ang accusation ni Satanas. That's true. Di ba, That's a Pastor point. Elvin? That's a point. That's a point. So, here, dili ta kaingon nga si Christ, wala siya gihimo. Yes. So, nagi siya gihimo nga, long before pa nga niabot ni siya, he already prophesied that it's going to nga To happen. mahitabo ni siya. So, ingon din history reveals that tens of thousands died as the Roman General Titus, Titus man to, no, led his armies against the city. So, where was God when his people suffered so greatly? So, in fact, ipungutanan ni sa Yes, author. yes, yes. But I like what the author, I mean, ang iyang tubagan is Yes. the next nga statement. Niya. Of course, the answer is clear. Naman kita itubag. Naman kita ang ginawa to. Kaya in Yes. fact, gipasimangduan sila sa Ginoo. Kita ka sila warning nga mo, ni mitabo. Pero ingon siya, clear na siya. Pero lisod lang siya sa sabton. Mura siya irony, no? Kalabitong, dili kay siya, i-clear siya but not easy to grasp fully. So, mura ba clear pero dili siya easy to grasp fully. So, Kaya- matter of faith. Di mo ka makatuo nga makangkir sila. So, munang lisudid ka dawaton. Pero, imo makita diri, nga sa pagpangutanan niya do, ang tubag sa auto rapon nga, God's heart was broken. Grabe yun. His tears were, I mean, Oh. his eyes were filled with tears, no? So, gabadlong na ka. O gahatag na kadaan o kanang warning nga this will happen. Unya kay mao man niyang mahitabo, niya ay ilahanan. Nga mao ni ang ilahanan. So, Okay. ang ilahanan, palibutan na gani mo sa mga sundalo sa mga Romanhon, time for you to escape. May mas spare mo. So, kung imong tanaon, God is really a God of love, nga dili niya gusto ang iyang mga tauhan nga ma-destroy. Dili niya gusto nga ma-destroy ang mga tao. Okay. Pero ang problema lang, ang mga tao wala mituo sa pulong si Ginoo, wala sa mituo sa warning ni Jesus. Okay. Di palod. Okay, right. So, meaning, Dr. Elvin is a question mo kung theodicy, magod siya? Yes. Di ba? Kanang, sa may roles. Study of God or yeah. Sa may role sa Ginoo sa panahon Yeah. sa nagsuffer ang tao, no? So, meaning, despite sa nakita nato nga grabe kayong pagsuffer sa tao because of the kaning pag-atake ni Titus, General Titus, Roman General Titus, dili kaya po nato ma-blame ang Ginoo. Yes. Kay, for example, Sultihan naman kadaan. nasulti ka, then you have to exercise your Yes, freedom of choice. freedom of choice. So, sa nga nga pangyayari nga tabo, dili ni mo ma-put ang blame sa Ginoo. Yes. Because ganong gisulti na sa Ginoo because God wants you to exercise that freedom of Yeah. choice that is in you. So, It is my fault now. So Okay. there is that great controversy Yeah, okay. is working. Aha. Kaya ang Ginoo nagsulti na nimo. Ginoo yun, Jesus will sulti nimo nga this will happen. Pero the great controversy is working. Kada devil po, mag-iyon po nga, ayaw to na oy. That is not impossible. So, kanawar ko ninyo, naa sila, so, nagpalibot o gi-attack ninyo, o kaman sila, na-disperse man sila. So, masabot na yun kaligyon ang whisper sa kaaway nga, tanawan ninyo. Dili lagi mo ma-destroy. Wala lagi dili na. So, well, God or Jesus, nagsulti na to. Tanawan yung mga kaagi ka na ito, di ba? Oh. Pwede po nang imo Well, na Jesus reference. is working, mo gini ang hitabo, escape na mo. Pero kay, nakulangan man sila sa pagtuo, wa man sila pagsalig ni Jesus. So, og imong tanawon, why kamahayan sa ilahang Right. distraction mo na nga si Jesus, because He loves us, lako kayo ang kasing-kasing, sok na mo na, nag-uuli ang kasing-kasing, nga, inana ang nahitabo siya magkatawag. Okay. So, meaning to say, dili pwede nga si Jesus mag-intervene permi sa atong freedom of choice. Yo, no. Kaya kung, for example, mo intervene man gud siya, for example, na tao nga nay pagahimuon nga dawtan sa imo, nya mo intervene siya permi. So, ang iyang intent to kanang mahimog dawtan nimo, ang iyang action mahimo nang meaningless. Yes. Kay every time nga nana mo intervene man siya. Oo. So ang pinaka-importante ka ng freedom of choice. Like for example, sa panahon ni Hitler, ganong yung tata ganong alam mo to sige nga pila to ka millions, mga 4 million na siguro to Jews nga nangamatay no sa Oh, panahon ni Hitler. Pero ang nagpatay dili man ang Ginoo si Hitler man. Oh. Because of pag-exercise yung freedom of choice. Yes. So that's why kani magong nag-teach mo ko ethics doktor ano. Yes. Kani ako nabalan is kanang
pag mutaas mo gud ang imong knowledge about something, ang imong freedom to choose, mutaas po na siya. Yes. Kaya for example, nahibalo na ko nga kaning bitang balaod sa traffic, kaning Traffic light. jaywalking. Yeah. So kung wala pa ko nahibalo, ang akong freedom of choice dili pud siya nga stable. Yes. So nga karon nga gisultian ako nga pag makita kani nga mga lines sa dalan sa syudad, that means nga that is only for kanang pedestrian, no? Yes. So pag dili mo lang sundon, ang violation nimo is jaywalking. So meaning to say, now nahibalo na ko nga kana siya kung paghimo is violate yung jaywalking, mutaas ang akong knowledge at the same time ang akong power to choose mutaas pud siya. Yes. So, Tama ba? dapat na to. So, meaning, that's why, tama Yeah. pong himo ni Christ nga, naghimo gid siya og kanang pahimangno. Yes. Yan yung kang gisultihan. So, dapat na to, kaya nasultihan na sila sa Ginoo, pagkakita na nila ato nga sitwasyon, mag-guilty na sila. Sibat na tani. Okay. Mumum na tani. Kaya, kuha na ni, muna ni ang sign. Muna ni ang sign. So, kita po sa alaw sa tapusan po, kaya porsyado man ni sa Right, time right. of the end. That's good. Okay. So, atong tanaw noon sa nahitabo sa itong palibot. O, niya, kibalo naman dito mga igsoon, nga niya nata sa time of the end. So, makita na to ni mga ilanan nga, grabe na gyud gayo. Mo gani nga, kung imong tanawon sa mga YouTube, sa kuan nga, daghan na kayo ng istorya nga, is it possible nga kining niya ang gubaton rin sa Middle East, mo na niya ang mulid sa Armageddon, mo na niya ang mulid sa... Daghang mga kuwan. So, Itawag na ito mga conspiracy theory. yeah, so, kita mga kaigsunan, ato ning gitanaw nga fulfillment po ni siya sa prophecy. But of nga, course, yes, of course. Pero, dili ta kayo magpasulabi pod kayo, kuan nga punta. Maminaw ta sa dagan sa panahon, of course, natay mga leaders nato sa itong church nga kanunay nagiya nato sa pagtanaw how these things o dili end or unsa gyud ni mo na ba nimo. So, yeah, dili ta pod kayo kuan kanang grabe gyud ka pareso bang pagtulunan nga wala ka Armageddon na gyud ni no mga kaigsunan. Okay, so meaning to say, kay events man di ba? Yes. Ato man ang mabasa sa Matthew 24, Yes. pinyo na basahon mga kaigsunan, kining konteksto, kining narrative gyud sa kining destruction of Jerusalem, the destruction of Jerusalem. So sa nawala na ko sa kamera na sa aning pamaagi is siyempre ato na ning makita Murag guide ni siya ba sa Yeah. tanan nga nanghitabo mga kaigsunan kay porsyado man tong hitabo Yes, nila yes, dito. yes. So kita po karon na po tay giya nga these things are the fulfillment of prophecy Okay. na we must I be remember very now. aware. I remember now. So Yeah. meaning to say, tama ni siya, but just like what you said, no, the danger of it kanang instead Christ-centered ang atong pagtuo, looking into these different events nga mahitabo before His coming, ang nasintro na nun ang events. Yes, yes. So yes. magsige na panghadlok sa tao using the events ba? Dili po na si Mayo. Yeah, So, mahimot ang alarmist. Mali alarmista, no? So it's a battle na between, pwede po na magamit sa kaaway, no? It's Yes. event-centered person and Christ-centered person. So meaning to say, kung nalaka diha kang Kristo, I must assume, no? I mean, nothing to really worry about of the events kasi Yes. That will really come. kay makabalo man kita sa mitabo, no? O mga matay ta o sa man makakita pa ba ta sa pag-abot sa Ginoo or what. But things like this. So I think more than that is our faith, our teaching must actually be focused on Christ rather Yes. than on the events. Yes. So, yes, tinud na pa sorpido Yeah. kay naatay uban nga mga kaigsunan nga ang nahitabo na hinoon manakan lang hinoon sa kabukiran with seeing all the things nga nahitabo sa atong nga palibot. Dili pa na mao mga kaigsunan. Ang atong i-focus like Pastor Pido nga iyang isulti nga mo-focus ta sa atong intimate relationship ni Jesus kay when time will come nga ang Ginoo na gyud ipamove na gyud ta niya kay naa na gyud ta sa time nga iposikot na siguro o Right. abot ng sandilo o sa banat. So ana pa ta makigsunan, but this time nga wala pa, we have the opportunity nga atong i-share ang gospel sa tanan nga mga tao aron ma-prepare sila sa pagbalik sa Ginoo. Alright. Kay kining mga signs nga itong nakita, of course, na gyud ta sa alas tapusan. But it is not yet time for us nga manakata dito sa bukid. Okay. Another one is before we end, no? Kaya tayo nga panahon, Dr. Elvin. Sa Monday, Yes. magunan to,
ang title sa itong Monday's lesson is Christians Providentially Preserved. In continuation sa discussion Yeah. sa Sunday. But it doesn't mean that in the last days such as now, Yes. mga prophecies nga mangitabo nga ma-preserve, it doesn't mean nga we will not suffer hardship, no? Yes. Dili po ta ma-undergo o kanang persecution o to some siguro imprisonment and to others death. Alang lang sa kausa sa atong mahal na Yes. Ginoo. But of course, dili mo guna ang paglanta mo guna ato ana is dili mo guna siya mao ang focal point. Ang focal point is kanang pag-abot jud niya nga makaambita na nga Kaluwasan. kalawasan. So I think that is what it means by kanang Christ will continue to preserve His people. But yes. it doesn't mean nga dili na ta mag-suffer. Siguro to some, malikay sa kamatayon or whatever. But, no, just like what we see sa past, daghan po nga mga faithful nga mga anak sa Ginoo nga nag-underwent yun ani nga mga Yeah. experience. Ang buti pasabot, Pastor Yes. Pido, nga, bisan pag itugot si Ginoo nga mapatay Yes. ta, Okay. gi-preserve ka niya. I-preserve gyapon ta. Kaya aron nga dili ka mag-antos og liliman ka o mag-antos kag taas kayo. So it's okay nga mupahulay ka para nga ma-preserve ka niya pagbalik si Ginoo. Anyway, katulog naman na siya pagbalik si Ginoo pukawon man ta. Kay usahay ang kamatayon blessing gyapon na. Yeah, that's true. That's why usa sa mga author ningon siya nga death is compassion. Kay siyempre di na ka mag-antos pa or whatever, Yeah. no? So there Imagine. are many ways of Kung mga tigulang na, unya, basta dili lang to patyo na tong galingon ba intention. Dagan-dagan dito sa bukid. Usaw man pagkaya nila. Right, So, right. ipapahulay na That's sila why, sa Ginoo. yeah, at times, death is actually compassion. Okay? So, walang taigo nga panahon, mga kaigsunan. Dagan salamat. Dagan salamat, Dr. Elvin. Yeah, no problem. So, magamputa, mga kaigsunan. So, Heavenly Father, we thank you so much for the wonderful experience we have tonight with you. We are nobody. I know there are still a lot of things that we ought to learn. But we thank you that from time to time you have given us the inspiration and the heavenly wisdom that we need. And thank you, dear Lord, for teaching us that you always love us. Especially, you want all of us to be saved, and by doing so, you have already been telling people about the signs and many things that will come before your coming. Help us to realize that this is just enough for us to remember and to know in order for us to get closer with you. Remember our brethren at mga kaigsunan nga naminaw karon, naglantaw sila sa aning atulumanon. Among gilauman na kining programa, mahimo kini nga panalangin sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Among tinguha nga si Kristo maulamang among ibayaw dinhi sa among programa. Daghang salamat sa ministry sa Hope Channel South Philippines o the Seventh-day Adventist Church sa kinatibukan nga kalibutan. Among mga kauban dinhi sa studio. May your blessings be upon all of us. Strengthen us. Many of us have been into many struggles in life. But we thank you for giving us always the light to just hold on. Because you are the Christ who will always give us victory. Even if the battle is not over yet, the victory is already sure for us. Forgive us from our sins. Thank you for Dr. Elvin, for his presence here. Continue to bless him. Continue to take good care of his family too. In Jesus' name I pray. Amen.